Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Kai Sotto hindi pa sigurado kung makakalaro kontra Utsunomiya Brex. Let's consider na follow-up content lang po itong ginawa ko. Sa katulad din po nating YouTuber sa posibleng 1 game suspension at may kasama bang fine para po ito kay Kai Sotto. Na may katotohanan po ito dahil nangyari na rin po ito sa kapwa nating Filipino na naglalaro rin sa bilig ng Japan. For the record, unahin natin si Kiefer Ravena. Kaparehas na sitwasyon, dalawang unsportsmanlike foul ang nakomit sa isang laban. Kontra po ito sa Kyoto Hanaris noong 2022 na nagmulta po si Kiefer Ravena ng 50,000 yen, katumbas ng 19,000 pesos at meron pong 1 game suspension. Kasunod dito yung kanyang kapatid na si Terdy Ravena. Nadala nga po ng talo, hindi napigilan yung emosyon na sinipan ito yung signboard after loss nga kontra Toyama Grouses ni Dwight Ramos noong 2021 na pinatawan siya ng 2 game suspension at pinagmulta pa siya ng 100,000 yen. Sa pera natin, almost 50,000 pesos to. Na ito pong mga nangyari na to ay posible at namumuro si Kai Sotto na hindi po makakalaro bukas kontra sa malakas na Utsunomiya Brex. Na dito nga napapaisip ako, grabe yung disiplina ng mga Hapon in terms of individual behavior and attitude. Kaya pala kahit ganung kapangit yung mga tawag ng mga referee o bias na tawagan, walang nag-aaway ng mga players. Hindi rin po nagwawala yung mga coaches sa mga pangit at maling tawag. Na ibig lang pong sabihin yung disiplina ng kanilang liga. Na aware sila na dapat sila po ang role model sa mga fans at audience. Although wala pa rin pong ina-anunsyo about sa suspension ni Kai Sotto, pero malaki pa rin yung posibilidad na mangyari to. And for your information, ito po yung ilan mga dahilan kung bakit nasususpinde yung isang player dyan sa bilig ng Japan. Na stricto nila itong pinatutupad, na wala nga silang sinasanto kahit mapa players pa yan, coaches, managers, assistant coaches, at kahit yata yung mga towel at water boy ng isang koponan.